Sinasabi ng mga tao na mataas ang interest rates para labanan ng inflation sa pamamagitan ng pagpapabagal ng ekonomiya, pero hindi ito talaga ang nangyayari. Para sa mga asset-rich na boomer, ang mataas na interest rates ay parang stimulus check. Dinadagdagan nito ang disposable income at nagpapanatili ng inflation sa service sector. Hindi pinabadal ng Federal Reserve ang ekonomiya. Nagbigay sila ng taon-taong biyayang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa pinakamayamang henerasyon at ikaw ang nagbabayad. Hindi ito monetary policy. Isa itong 78.5 trilyong demograpikong pagnanakaw na nangyayari sa harap ng lahat. Kabanata 1. Ang 450 bilyong dolyar na stimulus na walang bumoto para rito. Noong 2021, ipinakita ng Bureau of Economic Analysis na kumita ng 1.45 trilyong dolyar ang mga pamilyang Amerikano mula sa interes ng pera at bonds. Pagsapit ng 2024, umabot na sa 1.7 trilyon ang kabuuan nito. Iyan ay 450 bilyong dolyar na dagdag sa taunang kita mula sa interes. Ang parang yon ay pumapasok sa mga account ng sambahayan taon-taon. Halos walang kailangang gawin. Ayon sa Forbes, ang karaniwang halaga ng isang NFL team ay 7.1 bilyon noong 2025. Umabot sa mahigit 227 bilyong dolyar ang halaga ng lahat ng 32 koponan sa unang pagkakataon at halos doble pa roon ang kinita mula sa interes. Isang taon ng dagdag na tseke ay sapat para mabili ang buong NFL at may sobra ka pang mahigit 200 bilyong dolyar sa bangko. Ang 450 bilyon ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang taunang GDP ng mga bansa tulad ng Pilipinas o Denmark. Hindi kinailangan ng alinman sa perang ito ang pag-apruba ng Kongreso. Hindi rin ito kinailangan ng botohan. Tinaas ng Fed ang rate at spreadsheet na ang bahala sa iba. At hindi pantay-pantay ang pagkakahati ng pera. Ayon sa quarterly report ng Fed, napunta ang pera ng mga sambahayan sa treasury bills, money market funds, CDs at short-term corporate bonds. Ang mga sambahayang may edad na lampas, 6 na po ang may hawak ng karamihan sa mga instrumentong iyon. Nang lumampas sa 5% ang federal funds rate, nagsimula muling magbigay ng kita ang mga hawak na yon. Huling nakita bago ang pagbagsak noong 2008. Yan ang problema. Tungkulin ng Federal Reserve na pabagalin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapamahal ng pera para mahirapan sa utang, bumaba ang paggastos at lumamig ang presyo. Iyan ang aral na natutunan ng bawat estudyante sa unang taon ng economics, ngunit tumutukoy ito sa isang ekonomiyang wala na ngayon. Ang mga batang pamilya na may 7% mortgage at 24% APR sa credit card ay nakahinga na. Ang kanilang mga magulang at lolo't lola na may 1.2 milyong dolyar sa T-bills ang naapektuhan. Pinindot ng Fed ang parehong pedal, kaya't ang may pera ang nanalo. Ang inflation sa serbisyo tulad na sa restaurant, cruise ticket at bayad sa dentista ay ayaw bumaba. Makikita ang dahilan sa mga numero. Hindi mo mapapalamig ang merkado kapag bagong dagdag sahod ang pinakamalalaking customer. Kaya ang tanong, paano naging sapat ang lakas ng isang age group para baguhin ang patakaran ng monetary policy? Inabot ng 40 taon bago nabuo ang sagot. Kabanata 2, Balik Tanaw, Demographic Bulge. Naglalatala ang Federal Reserve ng dataset na Distributional Financial Accounts. Tinutukoy nito kung paano hinahati ang yaman ng mga Amerikano kada henerasyon at ina-update tuwing 3 buwan. Noong Mayo, 2026 ang mga baby boomer na ipinanganak mula 1,900 at 46 hanggang 1,900 at 64 ay may hawak na humigit kumulang 78 tuldok 55 trilyong dolyar sa netong yaman. Iyan ay 51.8% ng lahat ng pag-aari ng mga sambahayang Amerikano. Ang mga millennial, pinakamalaking henerasyon ng matatanda, ay may hawak na mga 100%. Mas mababa iyon sa 1.5 ng pag-aari ng magulang nila. Bawat sakahan, pabrika, opisina, ospital at gasolinahan sa bansa ay nakalika ng 28.3 trilyong dolyar na mga produkto at serbisyo noong 2024. Halos 3 beses niyan ang kabuuang yaman ng mga boomer. Isang grupo ng edad ang may hawak ng 3 taon ng pambansang produksyon. Hindi pa naitala ng Federal Reserve ang ganitong konsentrasyon mula 1,900 at 89 ng simula ng datos. Tinukoy ng mga mananaliksik sa St. Louis Federal Reserve na sanhi nito ang pagbabago sa presyo ng ari-arian gamit ang wealth to GDP ratio. Ikinukumpara nito ang lahat ng pag-aari ng mga sambahayan sa kung ano ang nalilikha ng bansa sa loob ng isang taon. Noong unang bahagi ng 1900 at 80s, ang ratio na yon ay nasa 3.6. Ngayon, ito ay 5.5. Mas mabilis lumago ang halaga ng mga pag-aari ng Amerikano kaysa sa aktual na produksyon ng bansa na nagdulot ng mga nanalo at natalo depende sa tiyempo. May mag-asawang bumili ng bahay na Cape Cod sa Boston noong 1,900 at 85 sa halagang 80,000 dolyar. Pagsapit ng 2020 ito ay nagkakahalaga na ng 600,000.
Ang bumili ng 10,000 na S&P 500 index shares nung inagurahan si Reagan ay magkakaroon ng mahigit $400,000 sa 2024. Ihambing mo yan sa software engineer na nagtapos at nagtrabaho nung 2,000 nung kaya na nilang mag-down payment. 10 beses na ng median income ang presyo ng parehong bahay. 40 taon ng pagtaas ng halaga ng asset ay hindi pantay ang epekto sa bawat edad. Napunta ito kung nasaan na ang mga asset na noong 1,985 ay nasa mga boomer. Hindi nila ito pinlano. Nauna silang pumasok bago tumaas ang renta, kaya pagtaas ng rate noong 2022 halata ang epekto. Isang napakalaking halaga ng pera ang nakatambak sa mga account na ginawa para makinabang sa pagtaas ng kita. Ang paghawak ng 79 na trilyong dolyar ay isang bagay, pero ang gawing taunang sahod ito na nakalaan para sa uring manggagawa ay ibang usapan. At dito na pumapangit ang kwento. Kabanata 3, ang kabaliktarang pagnanakaw ni Robin Hood. Tinatawag ito ng mga ekonomista na interest income channel. Madalas lumabas ang pariralang ito sa mga papel ng Federal Reserve at Bank for International Settlements. Simple ang mekanismo nito, pero malupit kung ikaw ang nasa maling panid. Kapag tinaas ng Central Bank ang mga rate, dalawang bagay ang sabay na nangyayari. Mas malaki ang binabayaran ng mga namungutang at kinokolekta ng mga napapautang ang perang yon sa kabilang dulo. Bawat dagdag na gastos sa mortgage ay nagiging dagdag na kita mula sa interes sa statement ng ibang tao. Hindi nawawala ang pera, nagpapalitan lang ng kamay. Sino ang nangungutang at nagpapautang? Direktang sinasagot ng ulat ng pondo ng Fed na hindi na kailangan pang pagdebatean ang mga sambahayan na wala pang 50 taong gulang ang may hawak ng karamihan sa natitirang utang sa mortgage sa bansa, kung saan ang mga Amerikano na edad 40 hanggang 49 ang may pinakamalaking balanse na umaabot sa 3.4 na trilyong dolyar. Nandyan din karamihan ng student loan at malalaking balanse sa credit card. Ang pera sa money market at short-term treasuries na kumikita ay hawak ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Nang itaas ng Fed ang interest rates mula halos 0% noong 22 hanggang 5.5% pagsapit ng 23, hindi nito pinabagal ang ekonomiya ng pantay-pantay. Pinigan nito ang preno sa isang age group at inapakan ang silinyador sa isa pa, kaya halos walang nagbago sa kabuuang paggastos. Makasaysayan naman ang naging pagbabago sa may hawak ng yaman. Ang pangunahing sandata ng Fed laban sa implasyon ay sumira lang ng 70 taong pangako. Ang pagsusumikap ay hindi na bumubuo ng kinabukasan. Dandang bilyong bagong cash na walang panganib ay nasa lumang account. Ano kaya ang ginagawa ng mga may hawak nito? Ginagastos nila ito sa mga karanasang dati namang laging may slots. Kabanata 4, ang paradox ng karangyaan. Iniulat ng Royal Caribbean Group ng kabuang kita para sa 2024 ay $16.5 bilyon na tong kita ay 2.9 bilyon at adjusted earnings per share ay 11.80. Patuloy na ginamit ni CEO Jason Liberty ang isang parirala upang ipaliwanag ang pagtaas. Tinawag niya itong malakas ang demand hanggang sa dulo. Gumamit naman ng mas detalyadong pangalan ang mga analyst. Tinawag nila itong Silver Tsunami. Pareho ring sinabi ng Carnival Corporation ang kwento. Sinabi ni CEO Josh Weinstein na ang fiscal 2024 ay nagdala ng record na 25 bilyong kita at 1.7 bilyong netong kita na pinalakas ng mas matatandang customer. Nagbubuk sila ng premium cabin sa cruise ship ilang linggo bago ang biyahe sa mas mataas na presyo kaysa noong 2019. Pareho ang datos ng kinita, pareho rin trend ang nakita sa pananaliksik ng Fodor sa paglalakbay. Gumastos ang mga boomer ng halos 3 beses na mas malaki kada biyahe kumpara sa mga Gen Z na biyahero. Sila ang bumubuo ng 80% ng lahat ng gastusin sa luxury travel sa Estados Unidos. Ibig sabihin, 4 sa bawat 5 sa merkado ay hawak ng isang henerasyon. Ang isang Royal Caribbean Oasis class na barko ay kayang magsakay ng humigit kumulang 6,000 at 800 pasahero sa pinakamataas na kapasidad. Ang taon ng kita ng boomer luxury travel ay kayang punuin ng 1,000 barko, kaya taon-taon ay fully booked ang bawat kwarto. Parang isang flotang mga lumulutang na lungsod mula Miami hanggang Reykjavik. Ang lahat ng ito ay pinundohan ng mga tseke ng interes na ipinadala ng Fed. Diretso ang paggasto sa datos ng implasyon. Hinahati ng Bureau of Economic Analysis ang gastusin ng mamimili sa produkto at serbisyo. Kasama sa serbisyo ang hotel, cruise, restaurant, premium healthcare at paglalakbay. Hindi pa rin bumababa sa 2% target ng Fed ang implasyon sa serbisyo dahil tumataas ang demand. Di mo mapipigilan ang merkado kung ang pinakamalaking customer ay binigyan lang ng dagdag na kita na di nila pinaghirapan. Ang batang pamilya na may 7% mortgage di kayang mag-cruise sa Caribbean. Ang retiradong mag-asawang may 1-2 milyon sa treasuries ay kayang mag-cruise ng 4 na beses bawat taon at sila ang nagtatakda ng presyo.
Ang presyo sa leisure economy ay para sa may kakayahang magbayad, hindi sa mga dati nang nagbabayad. Madalas itong mangyari sa merkado. Nagulat ang parent company ng SoulCycle ng record bookings para sa premium retreats at high-end fitness experiences. Samantala, ang restoration hardware ay tumututok sa mas matatanda at mayayamang mamimili na nag-aayos ng bahay gamit ang cash. May waiting list ang mga concierge medicine network tulad ng One Medical at MD VIP para sa bagong pasyente. Hindi iniintindi ng mga negosyong ito ang federal funds rate dahil hindi naman nangangailangan ng loan ang mga customer nila para makabili. Ang paggastos ay hindi lang sa bakasyon o hapunan. Tahimik din itong sinisira ang housing market para sa wala pang apat na po. Kabanata 5, ang kartel ng cash buyer. Sabi ng National Association of Realtors, noong 2024-30, 1% ng mga dati nang nakabili ng ay nagbayad ng buo gamit ang cash. Sa pambansang antas, sinuri rin ng Atom Data Solutions ang parehong pagbabago. Umabot sa 32.8% ng kabuuang transaksyon sa bahay ang mga bentahan na puro cash sa unang kalahati ng 2025. Ibig sabihin, halos isa sa 3 Amerikanong bumibili ng bahay ay nasa merkado kung saan hindi mahalaga ang mortgage rates. Sa ilang lugar, kakaiba ang mga numero. Sa West Palm Beach, Florida, 49% ng bentahan ng bahay ay cash binayaran noong 2025. Umabot sa 43% ang Miami at higit 65% sa segmentong lagpas 1 milyon sa Naples, Florida. Halos 60% ng single-family home deals noong 2024 ay cash buyers ayon sa lokal na realtor at Redfin. Lampas 800,000 ang median sale price. Ang mga bumibili ng bahay sa Naples gamit mortgage ay yung mga talagang nakatira at nagtatrabaho ron buong taon. Ngayon, natatabunan na sila ng mga retiradong galing New York at Illinois na may dalang check. Laging panalo ang cash para sa nagbebenta. Nag-aalok ito ng bilis, kasiguraduhan at malinis na pagsasara ng transaksyon na walang bangko na nagpapabagal sa proseso. Ang split market ay nangangahulugan ng 2 grupo ng mga mamimili, 2 istruktura ng presyo at 2 magkaibang resulta. Ang mataas na interest rates ay nagpapahirap lang sa mga nangungutang. Ang mga 55 pataas ay kadalasan hindi naapektuhan ng interest rates dahil hindi na sila gumagamit ng parehong paraan ng pagpopondo at kadalasan ay may asset na kumikita sa mataas na tubo. Hindi sila apektado ng pulisya ng Fed bagkus kumikita pa. Hindi mo matatalo ang bumibili ng cash at di mo rin kayang bayaran ang mga interest rate na ginagamit laban sa'yo. Kaya ang susunod na tanong ay hindi na tungkol sa diskarte. Nagiging tanong na ito kung may natitira pa bang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang mga ipinanganak pagkatapos ng 1,985. Kabanata 6, pangunahing sanhi, pagkamatay ng paggawa. Ang ratio ng yaman ng US sa GDP ang pinakamahalagang numero sa ekonomiya ng Amerika, pero halos di napapansin o napag-uusapan. Noong 1985, nasa 3.6 ito. Pagsapit ng 2024, halos 5.5 na ayon sa Federal Reserve. Ang nasa ibabang numero, kung ano ang kinikita ng mga tao mula sa pagtatrabaho ay patuloy na tumaas gaya ng dati. Pero ang nasa itaas na numero, kung ano ang pag-aari na ng mga tao ay mabilis na lumayo o tumaas. Hindi lumaki ang agwat dahil sa pagsisikap ng tao, kundi dahil paulit-ulit lumalago ang pagmamay-ari. Hindi lang pagsisikap ang ginagantimpalaan ng ekonomiya ngayon, pati na rin ang pagiging maaga. Surin ang kitamula sa US Bureau of Economic Analysis na sumusubaybay sa labor share ng pambansang kita. Sa madaling salita, gaano karami sa bawat dolyar na kinikita sa ekonomiya ang napupunta sa sahod. Noong unang bahagi ng 1,980 SAT, nasa 64% ang bilang na yan. Ngayon, mas malapit na ito sa 56%. Hindi nawala ang pagkakaibang yan, lumipat lang mula sweldo papuntang kita sa asset. Bawat porsyento ng paglilipat mula sahod sa kapital ay katumbas ng 100 bilyong piso kada taon. Ang kita ay napupunta sa kung sino man ang may kontrol na sa mga asset na yan, hindi sa mga taong lumili ka ng bagong halaga. Hindi pa umaabot ang Amerika sa sukdulan ng sistemang piyudal ng Britanya noong ika-19 na siglo, pero ang direksyon ng yaman kumpara sa GDP ay papunta na ron. Kung wala ng kita sa paggawa, may isang landas na lang para sa mga wala pang 40. Kabanata 7, ang bitag ng pamana. Ayon sa Lending Tree, 78% ng mga Gen Z na may-ari ng bahay na edad 18 hanggang 20 ay nakatanggap ng tulong mula sa pamilya para sa kanilang paunang bayad. 33% sa kanila ang nagsabing hindi kayang gumili ng bahay kung wala iyon. Totoo ang binabanggit na 84 na trilyong dolyar na paglilipat ng yaman. Nangyayari na ito. Ayon sa Cerulli Associates, maglilipat ng yaman mula sa matatandang henerasyon tungo sa mas batang mga henerasyon sa loob ng 20 taon. May kondisyon ang paglilipat, dumadaan ito sa bangko ng magulang
naiiwan sa labas ng ekonomiyang pagmamay-ari ang walang ganong bangko. Batay sa 2024 buyer survey ng Redfin, 36% ng Gen Z at millennial buyers ay nakatanggap ng cash gift mula sa pamilya para maisara ang transaksyon. 16% ang gumamit ng mana. Ang karaniwang halaga ng regalong pera ay higit sa $50,000. Sa mahal na lugar gaya ng Boston at Seattle, umaabot sa mahigit $150,000 ang halaga ng regalo. Nabubuo rito ang permanenteng panalo at talo, isang sistemang nakabatay sa kapanganakan. Ang mga bumibili na walang tulong ng pamilya ay hindi lang bumabagal, kundi tuluyang nawawala sa hagdang pagmamay-ari. Habang buhay silang umuupa at ang kanilang upa ang nagbabayad sa mortgage ng mga nakatanggap ng regalo. Anong lipunan ang kapalit ng sipag sa paghihintay? Ekonomiyang mas mahalaga pa ang oras ng libing ng magulang kaysa araw-araw na trabaho. Ganito na ang nangyayari ngayon. Ngayon lang ito naiintindihan ng karamihan. Kabanatawalo ang pagsusulit, demographic wall. Tinataya ng Census Bureau ang pagbabago ng populasyon ng US hanggang 20 taon sa hinaharap at palaging tama. Ipinapakita nito na ang mga ipinanganak mula 1,900 at 46 hanggang 1,900 at 64 ay tumatanda ayon sa takdang panahon na may malinaw at kilalang kurba ng pag-usad. Nakatakda na sa actuarial table kung kailan magsisimulang mabawasan ang yaman na yon, hindi lang teorya kundi tiyak na oras. May modelo na ang Federal Reserve kung paano maapektuhan ang distribusyon ng yaman sa paglipas ng panahon. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa dahil nakatakda na ito. Hindi sapat ang reforma sa buwis para matulungan ang mga wala pang 40 anyos dahil hindi nito agad maililipat ang 79 na trilyong dolyar. Ang zero interest rates ay lalo lang magpapalayo ng agwat sa yaman. Kahit makabuo ka man ng mayora ng mga botante ay hindi kayang baliktarin ang 40 taon ng konsentrasyon ng mga asset. Ang henerasyong nakikinabang sa sistema ngayon ay mas madalas bumuto kaysa sa iba. Isang libing lang ang tanging paraan palabas. Mauubos lang ang yaman kapag nawala na ang mga may-ari nito. Sa Kabanata 7, malalaman kung sinong inapo ang makakakuha ng mga susi. Walang ibang paraan para mapigilan ito. Oras at kamatayan lang ang makakapigil sa siklo. Ang buwis sa yaman, kung may pasa ng Kongreso, ay haharap sa mahahabang labanang konstitusyonal. Umiral na ang estate tax pero ang threshold ay higit sa $13 milyong kada tao pagsapit ng 2025. Kadalasan, walang buwis sa paglipat ng ari-arian ng mga boomer sa ilalim ng limitasyong yon. Masyadong limitado ang fiscal lever ng Washington para sa problemang nagkakahalaga ng 79 na trilyong dolyar. Ang mga solusyong tunay na makakapagbago ay nangangailangan ng pampulitikang koalisyon na wala at di mabubuo. Walang korporasyon o dayuhang kapangyarihan ang kumuha ng American Dream. Ang henerasyong bumuo nito matapos ang digmaan ay binili ito ng cash. Nakabili sila ng bahay gamit ang sahod nila sa loob ng 2 taon noong 1972. Pinanood nila habang ang mga bahay ay naging retirement account na katumbas ng 15 taon ng sahod ng kabataan at ngayon ay kumikita sila ng interes mula roon. Gumagana ang sistema pero hindi tulad ng inaakala ng tao. Sinusubaybayan lang nito ang demografya. Hindi sira ang kontrol ng Federal Reserve sa inflasyon. Gumagana ito sa ekonomiya kung saan iba-iba ang reaksyon ng age group sa interest rate. Parehong pulisya, magkaibang epekto. Hindi rin sira ang sistema ng pabahay. Nagbabago ito depende kung may-ari ka ng asset o kailangan mong mangutang. Sa paglipas ng panahon, nagiging parang pagsasala ang pagkakaibang ito. Hindi ito dahil sa pulisya, kundi sa taon ng kapanganakan. Kaya hindi ito mukhang krisis, kundi sistemang gumagana ayon sa plano. Hindi ito basta natatapos. Unti-unti itong nangyayari habang ang henerasyon ay dahan-dahang umaalis sa sistema sa pagdaan ng panahon. Hanggang noon, tuloy pa rin ang paglipat ng yaman gaya ng dati, mas dahil sa pagmamay-ari kaysa sa pagsusumikap. Patuloy ang pagsisikap. Hindi na ito ang pangunahing paraan ng paggalaw ng pera. Wala kang pagpipilian, napupunta ka lang sa kalagayang kinapanganakan mo. Pag alis ng mga boomer sa sistema, magbabago ang lahat pero hindi agad mawawala ang yaman, pabahay at mga pattern ng paggastos. Alamin ang kwento kung ano mangyayari matapos mawala ang baby boomer generation o panoorin mo na lang ito.